Kaugnay po ito sa nagpapatuloy na pagdinig sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, nakasalang sa Senado yung pagdinig ng budget ng COMELEC. Sa isinagawang pagdinig ng Senado sa budget ng COMELEC, natanong ang COMELEC, natanong ang chairman nito na si COMELEC chairman George Garcia. Anong masasabi ni COMELEC chairman Garcia sa mga aligasyon na di umano'y nagkaroon ng dayaan noong nakaraang halalan at yung mga sinasabing irregularities o mga irregularidad sa May 2022 halalan, mga kabunyog? Maingay talagang umuusok sa social media tungkol sa alleged transmission of results coming from a private IP address, a single IP address. Please explain, kasi nabanggit na rin ninyo yung transmission. Paano maiiwasan itong mga aligasyon na kung saan-saan napunta yung transmission bago na uwi sa COMELEC? Yes, Madam Chair. Why were there 20,300 single IP or single gateway? Single gateway, yes, Madam Chair. That's single gateway po, 192.168XXX. The reason is because, Madam Chair, the COMELEC then found out, together with the NAMFREL, PPCRB, and other citizens' arm, na sira na po kasi yung modems. Yung pong isa sa mga telcos, specifically ang Globe, nag-advise po sila na kung bibili ang COMELEC ng mga modems, ang gamitin po 4G instead of 3G. The COMELEC procured 4G modems, and fortunately or unfortunately, yung pong IP address ay 192.168, lahat yung 20,300. Yan po yung na-distribute sa NCR, sa Cavite, Laguna, and Rizal. So sinasabi ninyo na totoo na transmission of results came from a single private IP address? Totoo yun? Dun po sa 20,300 precincts na yon, Madam Chair, Your Honor. At saka nagugulat ako ngayon that our entire election system is one large private network pala. I never thought of it that way, Commissioner. Nung una natin ito pinag-usapan, alam ko yun ang sinasabi nyo na it's difficult to hack it because we're only on the internet a split second. Yan ang sabi ngayon. Ngayon, ang gusto nyo sabihin, we're entirely off the internet because it's one large or wide private network. Is that the claim of the chairman of the COMELEC? Yes, our entire electoral system is a private network. Yes, Madam Chair, Your Honor. Yeah. So yun, inamin ni Garcia na ang mga resulta ng nakaraang eleksyon, malaking bahagi nun ay tinali gamit lang ang iisang private IP address. O yan yung dinidiscuss ni retired General L. Rio. Inamin ni Garcia yon. Kaya nabigla si Senador Coco Pimentel na dumaan sa private gateway. Kumbaga sabi ni Coco Pimentel, ba't hindi nyo yan sinabi bago ng eleksyon? Ba't hindi nyo sinabi na ganyan ang gagawin nyo? Gagamit pala kayo ng private IP address na isa lang. Doon sa malaking bolto, mga 20,000 BCMs yan eh. 107,000 ang vote counting machines. Pero yung 20,000 na vote counting machines, gumamit lang siya ng isang private IP address. Yan yung ginamit sa NCR, Cavite, Rizal. Yan yung mga katabi ng Metro Manila, ang ginamit ay lang, isang private IP address. Mga 20,000 na BCMs yun. Doon ang galing ang 20 million votes. Doon ang galing yung 20 million votes. Kaya sabi ni Coco Pimentel, bakit ginawa nyo yan? Ba't noon hindi nyo sinabing ganyan ang gagawin nyo? So sabi ni Coco Pimentel, anong din ng mga yung mga katulad namin na mga layman lang, was it necessary? I mean, did it make auditing much more difficult? Kasi pag atras mo from the server, atras mo is a telco exchange, which is now revealed to us by the chairman as a telco exchange. Pero kausap ko yung mga ibang mga marunong sa computer, that could have been a device with a private IP address, a device, and that could be a laptop. Yan ang sabi nila eh. So, did our designers or the designers of your contractors make a necessary
addition to our flow of information, our schematic diagram na pinahirapan pa niya itong o binigyan pa niya ng possibility magduda sa pag-audit natin. So, nabigla ang mga senador na malaman nila na ganun ba ang nangyari. Kumbaga, hindi dininay ni Garcia eh. Hindi dininay ni Garcia. Inamin niya na talagang gumamit lang ng isang private IP address. Malaking bahagi ng trinansmit na boto, resulta nung nakaraang elections, galing sa 20,000 VCMs, ang botong involved dito ay mga 20 million, trinansmit lang ng isang private IP address. So sabi ni Senador Coco Pimentel, I'm even in shock now. Nabibigla ako. Nabibigla ako na malaman na ganyan pala ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Yun. Private IP address, ang tawag doon sa 192.168.0.2. You call that a private IP address? That's a single gateway. Yeah, but that's a private IP address. Yeah, if private. that is, yes. Okay. Yan yung sinabi ni retired General Eli Rio ay kinonfirm ni Garcia, hindi niya dininay. So kahit si Amy Marcos, kapatid ng presidente, nagtanong tungkol doon sa mga aligasyon ni retired General Eli Rio. Ang challenge kasi nitong trio na ito is now for the COMELEC to show that what you did was legal. Yun lang naman yun. Hindi naman lang sinasabi na was it legal? Was it authorized by law? To all of a sudden, kung ito yung schematic diagram natin, ang flow ng transmission from VCM to municipal canvassing to transparency server to central server, then in reality, there is a box there na hindi rin-reveal, which is the telco exchange. Yun po yung actual isang point. So, huwag na natin di-discuss yung na-print na ER ikinumpara dun sa na-transmit na resulta. Alam nyo, itong mga senador na to, si Coco Pimentel, sabi niya, nasasyak akong malaman yan. Sabi naman ni Amy Marcos, so sinasabi mo na totoo na yung transmission ng resulta ay nanggaling sa isa lang na IP address? Totoo yun? Sabi ni Garcia, yes, for the 20,300 precincts, Madam Chair. Kaya sabi ng mga senador, ay magpaliwanag nito. Magpaliwanag ka nito. Ipaliwanag mo to, bakit ganyan? Hindi namin alam, ganyan palang nangyari sa eleksyon noong 2022. Kaya mga kabunyog, malamang after nang nangyaring ito sa pagdinig ng budget ng COMELEC sa Senado, magiging mainit itong issue na to. Kaya sa darating pong September 30, sumama po kayo o umattend po kayo sa UP Diliman. Magkakaroon po tayo ng Electoral Summit, Truth and Electoral Reform Summit. Pag-uusapan po natin lahat ng ito na mga tungkol dito sa isyung ito. Ang mga convenors po nito ay yung Senpeg, yung ikalawa pang sponsor yung convenor, yung Kontradaya, at saka yung PMTJR. So kung bakante po kayo sa darating na September 30, alauna po yan ng hapon, punta po kayo ng UP. Anyway, maglalabas po kami ng announcements dyan. Magtitipon-tipon po ang iba't ibang mga grupo sa Truth and Electoral Reform Summit. Ano po mga kabunyog? Kaya importante na mag-hold na tayo, magtipon-tipon na tayo sa UP para mag-usap-usap ng susunod na hakbang. Kasi grabe na talaga itong ginawa ng COMELEC. Kahit ang mga senador nabibigla eh. Hindi makapaniwala yung mga senador eh. Mga kabunyog. Hindi makapaniwala. Dito mga kabunyog, hindi pa naman nagsasabi ang mga senador na nagkaroon ng dayaan. Hindi naman yon. Ang sinasabi ng mga senador, ipaliwanag nyo to. So malamang magkakaroon ng investigation to mga kabunyog. Ganon din sa Kamara, nagkaroon din ng resolution ang Makabayan Black. Sila Representative Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas, nag-sponsor din sila ng resolution sa Kamara na nananawagan din sa COMELEC na mag-appear sa investigation kasi iimbestigahan nila
kung bakit isang private IP address lang ang ginamit. So mga kabunyog, muli po linilinaw ko, ito pong mga nangyayaring ito, hindi naman ibig sabihin na nagdududa ang Senado sa dayaan. Ano? Ang sinasabi lang ng Senado, bakit iisang IP address lang ang ginamit? Magpaliwanag ang COMELEC. Kailangan ipaliwanag nila yan. Ganon din yung action sa Kamara, sa House of Representatives. May resolution din doon. Ito na yung sinasabi natin. Ito na yung sinasabi natin. Ang dapat naman talaga, magkaroon na ng full-blown congressional investigasyon para alamin talaga. Kasi ang tinuturo ni Garcia, Globe eh. Sabi ni Garcia, Globe daw na ang nag-advise sa kanila na ganun daw ang gawin. So ipatawag yung mga officials ng Globe. Kaya maganda ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, tayo po busy ngayon sa September 21. After po ng September 21, tututukan na natin uli ito. Yung activity naman sa September 30. So sana mga kabunyog, umattend kayo doon. Saka yung mga PMTJR, yung mga nagmiyembro sa PMTJR, umattend po kayo. Yung hindi naman makaka-attend physically, mayroon po tayong live streaming yan. Mga kabunyog. Kaya maganda po itong mangyayari sa September 30. Pero for the meantime, tutok po muna tayo sa anniversary ng martial law sa September 21. Kung makakatulong din po kayo, marami pong gustong sumama, may mga sasama sana sa Bulacan, Pampanga, Cavite, Rizal, at saka Laguna, kaya lang wala po tayong pangrenta ng sasakyan. Sana po makatulong po kayo. Yung sobra pong pera, bibili natin ng pagkain ng mga participants, pang snacks man lang. Ano po yan? 2:00 po sa Liwasang Bonifacio sa September 21. Ang issue po natin doon, itong mga confidential funds na to. Magmamarcha tayo papunta ng Malacanang after sa Liwasan. Abangan nyo po yan, September 21 mga kabunyog. Tulungan nyo po ang Bunyog at ang PMTJR. Ang dami po nating activities. Kailangan po nating kumilos. Kasi kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi tayo ang kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan pa? Yan. Kaya yan ang panawagan natin mga kabunyog. Okay? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.